Pagbati sa inyong lahat. Ako nga po pala si Aimee Antagudin ng BSED Filipino. Ngayon, ang ating tatalakayin sa araw na ito ay ang pagsasalita. Kaya tayo na at simulan na natin ang ating talakayan. Ano nga ba ang pagsasalita? Ang pagsasalita ay isang nakatinig ng anyo na komunikasyon ng tao, karaniwan itong ginagamit sa araw-araw na pamumuhay. Sa pamamagitan ng pagsasalita, nagbibigyan tayo ng mga posibilidad na maipahayag ang ating mga nais sabihin o ipabatid sa iba. Ito rin ay isang paraan ng pakikipag-ugnayan natin sa ating kapwa. Ngayon, dumako tayo sa mga prinsipal na sangkap ng mga pagsasalita. Ang larawan na inyong nakikita ay nagpapakita ng mga bahaging ginagamit sa pagsasalita mula sa hanging nagmumula sa baga hanggang sa ito'y makalabas sa babagtingang tinig sa paglabas sa labi, dila o kaya'y sa ilong. Isunod naman natin ang pagkontrol sa tono ng tinig. Ano ba ang tinig? Isang kamanghamanghang instrumento na malaki ang kakayahan para sa pagkakaiba-iba. Lahat naman ng tao ay may tinig o tinatawag natin na boses at makapangyarihan ito dahil kaya natin magbago ito katulad ng lamang ng pagsigaw, pagganta at marami pang iba. Ngayon, ano nga ba ang kwerdas patinig? Kwerdas patinig o sa Ingles ay vocal cords. Ang dalas na pagpalag ng mga kwerdas patinig ay ang nakokontrol sa pamamagitan ng pag-iba-iba ng tensyon ng mga ito. Sa ganitong paraan, nakokontrol ng isang nagsasalita ang pagtaas at pagbaba, paglaki o pagliit ng kanyang tinig. Sa ibang salita, nagbabago ang tono ng ating tinig sa pamamagitan ng pagbabago sa dalas ng pagpalag ng ating kwerdas patinig. Ang inyong nakikita na larawan ay tinatawag na kwerdas patinig o ang vocal cord sa Ingles. Ngayon, dumako naman tayo sa mga palatunugan. Ang mga palatunugan, ang phonolohiya ay nagmula sa salitang Griego na phono na nangangahulugang tunog o tinig at logia ay nangangahulugang teorya, produksyon ng tunog. Nabubuo ang alinmang tunog sa wika sa pamamagitan ng dila, mga labi, bibig at ilong. Ang produksyon ng tunog sa pagsasalita ay binubuo ng mga hangin kung saan lumalabas ang ito sambaga sa ating bibig at sa ating ilong. Klasifikasyon ng tunog. Mga katinig ay ganap na ginagawa ang pagsasara o pagkipot sa vocal cords. Ito naman ang mga tunog na may pagkakabara ng hangin sa bibig o lalamunan. Halimbawa nito ang letrang B, C, D, K, P, T at W. Mga patinig, karaniwan may tunog na ginagawa sapagkat halos walang ginagawa sa vocal tract. Ito ang mga tunog na nabubuo ng mga walang pagkakabara ng hangin sa bibig o lalamunan. Halimbawa nito ang ating alpabetong Pilipino na A, E, I, O, U. Ang mga artikulasyon. Ano nga ba ang artikulasyon? Ang artikulasyon ay ang proseso ng pagbuo at pagpapahayag ng tunog sa pamamagitan ng paggamit ng mga bahagi ng katawan katulad ng dila, labi at boses. Punto ng artikulasyon. Sa panlabi, ang halimbawa nito ay ang letrang P, B at M. Sa panlabi at pangngipin, ang halimbawa nito ay ang letrang F at V. Sa pangngipin naman, ang ponemang halimbawa nito ay T, D, at N ay halimbawa ng panngipin. Panggilagid, halimbawa naman nito ang letrang S, Z, L at R. Pangalangala, ang ponemang N at Y ay isang halimbawa ng pangalangala. Panlalamunan, ang ponemang K, G at J, W naman ang halimbawa ng panlalamunan. Glottal, ang halimbawa nito ay ang letrang H. Paraan ng artikulasyon. Pasara, ang halimbawa naman nito ay ang letrang P at B. Pailong, halimbawa naman nito ay ang letrang M at N. Pasutsot, S at H naman ang halimbawa ng pasutsot. Panggilid, halimbawa naman nito ang letrang L. Pakatal, halimbawa nito ang letrang R. Malapatinig, halimbawa nito ay ang W
at why. Ayun lamang po at maraming salamat sa pakikinig.